Kung meron yung pork and chicken dinakdakan, aba magpapahuli ba naman itong fish dinakdakan? Syempre hindi, kung masarap yan sa pork and chicken, aba napakasarap din po pala sa isda. Yung ganito ngang reseping dinakdakan, kaya naman ngayong araw ay gagawa naman po tayo ng fish dinakdakan. Bali ngayong araw nga po ay gagamit po ako dito ng isang malaking boneless na bangus. Nilagyan ko lamang po ito ng asin at paminta and syempre irarab po natin dito sa ating boneless bangus. Tapos atin po yung ipiprito. Mas masarap po kapag pritong-prito itong ating boneless bangus. And mas maganda po na medyo may karamihan talaga yung mantika. So ayan, habang piniprito ko nga po itong aking bangus, ay ihahanda ko po yung ating pang ibang mga sangkap na gagamitin. Syempre, ganun lamang din naman po yung mga sangkap na gagamitin natin dito sa ating fish dinakdakan. Kung ano lang din po yung ginamit ko noong nakaraan doon sa pork at saka sa chicken. Naghiwa na nga po ako dyan ng sibuyas, tsaka itong sili, and syempre meron din po ako dyang hiniwang luya. Yung ganito ang mga recipe ay talaga namang nahihiligan ko. Dahil bukod nga po sa patok doon sa mga manonood ko itong dinakdakan recipe ay napakasarap din naman po talaga yung ganitong recipe. Kaya naman kinumpleto ko nga po, meron na akong pork dinakdakan, chicken dinakdakan, and ito nga pong fish dinakdakan. At pagkatapos ko nga po maprito itong aking boneless bangus ay akin po yung hinimay na katulad po na papaganyan. Hindi po ganun kalakihan at hindi rin naman ganun kapinuhan. Bali ang matrabaho lang po sa ganitong recipe ay yung pagluluto ng pinakang main ingredient natin. Pero after naman po niyan ay ayan na, ilalagay na lamang po natin dito yung ating mga hiniwang mga sangkap kanina. At sa isang nga tasa ay naglagay po ulit ako dito ng mayonnaise, tapos konting asukal, liver spread. Pero kung wala naman po kayong liver spread at gusto nyo na medyo mas makatipid pa, ay pwede naman pong i-skip na lang yan. So ayan, naglagay rin po ako dito ng liquid seasoning at juice po ng 2 peraso ng kalamansi. I-mix na lamang po natin yung mabuti, and after po natin mapaghalo ng mabuti yan ay ibubuhos na po natin dito sa ating fish. And syempre i-mix-mix na lang po natin yan hanggang sa magpantay po yung ating mga pampalasa na inilagay dito. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video, aba pakipusuan nyo naman po yung ating recipe na fish dinakdakan. And syempre mag-comment na rin po kayo kung ito po ba ay naibigan nyo din. At kung hindi pa nga po kayo naka-follow dito sa aking munting kusina, ay paki-like or follow nyo na rin po. Salamat po! So ayan, okay na po yan. Atin na lamang po yung ipi-plating, and syempre ready to serve na po yan. O diba? Napakasarap din po pala ng ganitong recipe sa isda. Kaya naman kung hindi nyo pa po nasusubukan, aba subukan nyo na rin po yan mamaya or bukas na bukas din. Dahil bukod nga po sa masarap itong ulam, aba masarap din po itong pulutan, lalo na nga kung mahilig po kayong tumagay. So ayan na po, okay na po itong ating fish dinakdakan na napakadali lang din naman talagang gawin. Kaya naman kung wala pa po kayong maisip na ulam para mamaya o bukas, nako bumili na po kayo ng bangus at ganitong recipe naman po ang gawin ninyo. Sana nagustuhan nyo po itong ating recipe ngayong araw. Thank you for watching! Serve and enjoy!